Paano na lang kung ang mahal mong apo ay nawala na lang na parang bula sa lugar na malapit sa bangin? Noong 2002, 6 years old na si Neneng ay sumamang mag-hike sa mga lolo't lola niya sa malagubad na probinsya ng Mount Kitanlad sa Bukidnon. Nag-hike sila sa daan kung saan dinala sila sa tuktok ng bangin para makita ang malawak na tanawin ng bundok. Bago magtanghalian, nagdesisyon silang bumaba na sa lugar. At nadatnan nila itong maliit na waterfall, kaya sinabi ni Neneng kung pwede imunom muna sila ng tubig doon. Mahaba pa ang kanilang lalakbayin pabalik para maabutan yung service ng land sa tinutuluyan nila. Kaya maring sinabi ng lola na hindi po pwede. Siyempre bilang bata, nagtampo si Neneng at sinabing hindi ako maglalakad hanggat hindi tayo pumupunta sa waterfall. Niloko tuloy siya ng mga lolo't lola niya at sinabing, "Bahala ka, kukunin ka dyan mamaya ng mga tikbalang sa puno." Napasigaw yung bata at walang nagawa siya kundi ang sumunod na lang sa mga matatanda. Habang naglalakad sila, namumulot si Neneng ng mga maliliit na bulaklak sa lupa. At ilang saglit pa pagkalingon ng lola ay napansin niyang wala na yung apo niya. Nagsimulang magsisigaw yung dalawa, tinatawag yung pangalan ni Neneng. Pero walang sumasagot papalik sa kanila sa gubat. Sa loob ng 2 oras, nagmamadaling tumakbo yung mga matatanda pabalik sa tuktok ng bundok, pero walang apo nila ang nakita. Bumalik ulit sila sa tinutuluyan nila at nag-report kaagad sa pulis. At nagsagawa sila ng search and rescue, kabilang mga volunteer foreign hikers at mga rangers sa lugar, para hanapin si Neneng. Buong hapon at gabi nung araw ding yun ay walang progresong nangyayari. At pagkatapos ng 52 hours sa malawakang paghahanap, may isang nagbebisikleta ang nagsabing parang may nakita daw siyang bata 2 milya mula sa point of missing. At nahanap nga nila, nakita nila nagtatampisaw ng paa si Neneng sa may batis. At nung nakita niya yung mga tao, kumaway agad dito sa kanila. Tinanong siya ng search and rescue kung ikaw ba si Neneng. Sumagot siya ng opo. Habang kapansin-pansin naman yung dumi nito sa bawat pisngi at tuhod, pero mukhang okay naman yung kalagayan ng bata. Pagkatapos maiuwi at mapakain yung bata, tinanong ng mga investigador kung ano ang nangyari. Sinusundan lang daw niya yung mga lola't lola niya, namumulot din daw siya ng mga bulaklak, at nung pagkalingon niya sa likod, bigla daw hindi na niya makita yung lola niya. Natakot daw siya nun kaya nagtago muna siya sa likod ng putol na puno. Nagulat din daw siya sa daga na lumapit sa kanya, kaya nagsimula ulit siyang maglakad sa gubat. Gabi na daw kaya pinilit niyang makapunta ulit sa tuktok ng bangin na pinuntahan nila at doon natulog. Kinabukasan, bumaba daw siya sa trailer ng bundok papunta malapit sa ilog. Sinundan niya yung ilog hanggang inubutan ulit siya ng gabi kaya natulog muna siya sa isang kuweba. Sa pangalawang araw pagkagising niya, doon siya nakakita ng nagbebisikleta kaya tinawag niya ito. Pero para daw hindi siya narinig kaya umupo na lang muna siya sa may batis. Tinanong nila siya kung sigurado ka ba sa mga lugar na napuntahan mo. Sinabi niya, opo, kasi yun yung sinabi sa akin ni Brianna kung saan pwedeng matulog. So nagtaka sila kung sino daw itong si Brianna. Sumagot ito na siya daw yung imaginary friend ko. Nakilala ko siya sa tuktok ng bundok malapit sa bangin. Tinanong ulit siya kung paano siya nakababa mula sa taas ng bangin. Sinabi ng bata na tinuruan siya ni Brianna yung mga tamang tatapakan pababa ng bundok. Nasa harap niya lagi si Brianna para masigurado niya na hindi ako mahuhulog mula sa bangin. Kaya yung mga investigador at yung mga magulang na nakikinig, naisip tuloy nila na siguro si Brianna ay isang indigenous na residente dito sa gubat at hindi talaga imaginary friend. Tinanong nila si Neneng, pwede mo bang sabihin sa amin kung anong itsura nitong si Brianna? Sumagot yung bata na meron siyang blonde hair, blue eyes, medyo maliit lang siya kaysa sa akin, 4 years old lang daw siya, mahilig siyang magbiro, palatawa, at mahilig siyang kumanta ng Disney songs. So tinanggap na lang at one point ng mga magulang ni Neneng na imaginary friend nga yung naging kasama nito ng 2 araw. Ngayon naibalita sa mga tabloid yung nangyari kay Neneng na ang headline ay nailigtas yung bata ng isang imaginary friend. At pagkatapos itong mailathala, may ilang nakabasa na nag-imbestiga at nalaman nilang may isang pang batang babae na biglang nawala rin sa lugar mismo kung saan naligaw si Neneng 25 years na ang nakalipas.
Siya ay 4 years old, meron itong blonde na buhok, blue eyes, at ang pangalan niya ay Brianna Rogers. Isa siyang anak ng American diplomat na bumisita dati sa Mindanao at nahulog siya sa mismong bangin matapos maligaw ito sa gubat. Kaya naisip tuloy ng mga taong nakarinig ng balita na siguro itong imaginary friend na si Brianna ay naging guardian angel nung bata para di maulit yung nangyari sa kanya.